pag-unawa sa kontemporanyong issue at ang kahalagahan nito sa lipunan. Magandang buhay, Grade 10! Maligayang pagdating sa panibagong taon ng pagkatuto. Naway naging masaya, ligtas at makahulugan ang nagdaang bakasyon. Ngunit, kahit walang klase, hindi naman nagpahinga ang economics. Kasama ito sa bawat pagbili ninyo ng merienda, pag-iipon ng baon, paghihintay ng sale, at maging sa pagdedesisyon kung load ba o pagkain ang uunahin kapag limitado ang pera. Sa grade 9, natutunan na ang economics ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa matalinong pagpili sa harap ng limitadong pinagkukunang yaman at walang hanggang pangangailangan at kagustuhan. Na minsan nga isang silip pa lang sa presyo, biglang napapaisip kung deserve ko ba ito o hanggang add to cart na lang muna. Sa ganitong mga pagkakataon napapalinaw kung alin ang kailangan, alin ang gusto, at alin ang pwedeng ipagpaliban muna. Dito pumapasok ang economics, hindi lang bilang aralin, kundi bilang gabay sa matalinong pagpapasya araw-araw. Kaya bago harapin ang mga aralin sa AP Grade 10, balikan muna ang mga konseptong matagal na nating nakasama sa pag-unawa sa tao, ekonomiya at lipunan. Dahil ang aral ng nakaraan ay gabay sa kasalukuyan. Economics Express. 10 konseptong hindi dapat maiwan sa biyahe ng pagkatuto. Basahin ang bawat pahayag at tukuyin ang konseptong inilalarawan. Ito ay tumutukoy sa pagbili at paggamit ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Pagkonsumo. Ito ay binubuo ng mga estruktura, institusyon at mekanismong ginagamit ng isang lipunan upang sagutin ang mga pangunahing suliraning pang-ekonomiya. Sistemang pang-ekonomiya. Ito ay tumutukoy sa pagluluwas o pagbebenta ng mga produkto at serbisyo sa ibang bansa. Export. Ito ay lugar o mekanismong nag-uugnay sa mamimili at nagtitinda upang magkaroon ng transaksyon ng produkto at serbisyo. Pamilihan. Ito ay paraan ng pamamahala at pamamahagi ng limitadong pinagkukunang yaman upang matugunan ang pangangailangan ng tao. Alokasyon. Ito ay pagbabago sa ekonomiya na madaling makita at masukat sa pamamagitan ng mga datos at estadistika. Pagsulong. Ito ay tumutukoy sa patuloy na pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga bilihin at serbisyo sa isang takdang panahon. Implasyon. Ito ay dami ng produkto o serbisyo na nais at kayang ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Supply. Ito ay proseso ng paggawa o paglikha ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang pangangailangan ng tao. Produksyon. Ito ay mas malawak na proseso ng pagpapabuti sa kalagayan ng tao na sumasaklaw sa aspektong pang-ekonomiya, panlipunan, pampolitika at pangkultura. Pag-unlad. Para sa Araling Panlipunan 10, mga kontemporanyong issue at hamong panlipunan. Sa unang tingin, tila magkaibang paksa ang economics at kontemporanyong issue. Ngunit kapag sinuri ng mabuti, makikitang magkaugnay ang mga ito. Kapag tumaas ang inflasyon, nagiging usapin ito ng mamamayan.
Kapag nagkaroon ng kakulangan sa supply, nagiging suliraning panlipunan ito. Kapag hindi naging maayos ang alokasyon ng mga pinagkukunang yaman, maaaring lumitaw ang kahirapan, kakulangan sa serbisyo at iba pang hamon sa lipunan. Kapag bumagal ang produksyon, umina ang pamilihan, naapektuhan ang trabaho at kabuhayan ng maraming tao. At kapag hindi nararamdaman ng lahat ang bunga ng pag-unlad, nagiging mahalagang usapin ito sa buong bansa. Sa madaling salita, maraming kontemporanyong issue ang may ugat sa mga konseptong pang-ekonomiya. Ngunit, paano nga ba masasabi kung kontemporanyong issue ang isang issue o hindi? Isyusero ka ba? Tuklasin kung alin ang tunay na kontemporanyong issue. Basahin ang bawat sitwasyon, tukuyin kung ito ba ay isang kontemporanyong issue o hindi. Viral sa social media. Isang video ng estudyante sa classroom ang naging viral online. Maraming netizen ang nakapanood at nagbahagi nito sa social media. Kontemporaryong issue ba o hindi? Hindi. Labanan sa Mactan. Noong 1521, naganap sa Mactan ang labanan sa pagitan ng pangkat ni Lapu-Lapu at ng pangkat ni Magellan. Ang pangyayaring ito ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas at pinag-aaralan hanggang sa kasalukuyan. Kontemporanyong issue o hindi? Hindi. Paggamit ng single-use plastic. Nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng pagbabawal sa single-use plastic. Dahil dito naging usapin ito sa komunidad at sa iba't ibang sektor. Kontemporanyong issue o hindi? Kontemporanyong issue. Internet access sa pag-aaral. Hindi pare-pareho ang kalidad ng internet connection sa iba't ibang lugar. Dahil dito magkakaiba rin ang karanasan ng mga mag-aaral sa pag-aaral at pagkuha ng impormasyon. Kontemporanyong issue o hindi? Kontemporanyong issue. AI sa silid-aralan. Ginagamit na ng ilang mag-aaral ang AI sa iba't ibang gawaing pampaaralan. Dahil sa lumalawak na paggamit nito, naging paksa ito ng talakayan sa edukasyon. Kontemporanyong issue o hindi? Kontemporanyong issue. Hindi sapat na maging viral, trending o usap-usapan upang matawag na kontemporanyong issue. Sa araling ito, mauunawaan ang tunay na kahulugan ng kontemporanyong issue, ang kahalagahan nito sa lipunan at kung bakit mahalagang maging mapanuri sa mga isyong humuhubog sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ang kontemporanyong issue ay tumutukoy sa mga napapanahon at mahalagang usapin sa lipunan na may direktang epekto sa pamumuhay ng mga tao. Maaari itong maging suliranin, pangyayari o isyong patuloy na pinag-uusapan dahil nakaaapekto ito sa paraan ng pamumuhay, pagdedesisyon at pakikisalamuha ng mga mamamayan. Mula ito sa salitang kontemporanyo na nangangahulugang napapanahon at issue na tumutukoy sa usapin o suliranin. Mabubuo ang konseptong kontemporanyong issue na tumutukoy sa mga usaping nangyayari ngayon na hindi maaaring balewalain sapagkat may epekto ito sa kasalukuyan at maging sa hinaharap ng lipunan. Kapag narinig ang salitang issue, madalas agad itong iniuugnay sa problema. Ngunit sa realidad, hindi lahat ng issue ay negatibo. May mga isyong nagdudulot ng positibong pagbabago sa lipunan.
Halimbawa ang pagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan, paggamit ng malinis na enerhiya, at pagtutulungan ng iba't ibang bansa upang tugunan ang mga pandaigdigang hamon. Ipinapakita nito na ang kontemporanyong issue ay hindi lamang tungkol sa problema. Ito rin ay tungkol sa mga pagbabagong humuhubog sa kinabukasan ng lipunan. Hindi sapat na ang isang paksa ay sikat, viral o pinag-uusapan sa social media upang maituring itong kontemporanyong issue. Sa panahon kasi ngayon, mabilis ang pagkalat ng impormasyon, kaya't hindi lahat ng nauuso ay agad na nangangahulugang mahalaga o makabuluhan sa lipunan. Kaya upang matukoy kung ang isang paksa ay maituturing na kontemporanyong issue, mahalagang suriin ito batay sa mga katangian nito. Mga katangian ng kontemporanyong issue. Mahalaga at makabuluhan sa lipunan. Ang kontemporanyong issue ay may malaking kahalagahan at kabuluhan sa lipunang ginagalawan. Hindi ito simpleng usapan lamang dahil may tuwirang kaugnayan ito sa kapakanan, kaligtasan, karapatan o kabuhayan ng mga tao. Kapag ang isang pangyayari ay nararanasan ng maraming mamamayan, nagiging bahagi ito ng pampublikong usapan at lumalampas sa pagiging personal na suliranin. Sa ganitong kalagayan, ang issue ay nagiging panlipunang usapin na nangangailangan ng mas malawak na pag-unawa at atensyon. May malinaw na epekto sa mamamayan. Ang kontemporanyong issue ay may malinaw at direktang epekto sa buhay ng tao. Hindi ito nananatiling ideya lamang dahil ramdam ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan. Maaring makaapekto ito sa pagkain, kalusugan, edukasyon, trabaho, kapaligiran at maging sa mga desisyong ginagawa ng bawat isa. Halimbawa, ang pagtaas ng presyo ng bilihin ay agad na nararamdaman sa budget ng pamilya, habang ang pagbaha ay may epekto sa kaligtasan at kabuhayan. Nagaganap sa kasalukuyan o may epekto sa kasalukuyan. Ang kontemporanyong issue ay may matibay na kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Maaari itong kasalukuyang nangyayari sa lipunan o kaya ay bunga ng mga pangyayaring naganap noon ngunit patuloy na nararamdaman sa ngayon. Ipinapakita nito na ang mga issue ay hindi hiwalay sa kasaysayan o sa kasalukuyan, kundi patuloy na umiiral at may epekto sa kasalukuyang pamumuhay ng tao. Tulad ng bakas na naiwan sa semento, ang ilang pangyayari ay maaaring matagal na, ngunit nananatiling malinaw ang epekto nito sa kasalukuyan. Napag-uusapan at maaaring may positibong epekto sa lipunan. Ang kontemporanyong issue ay patuloy na napag-uusapan, sinusuri at pinaglalaanan ng solusyon. Hindi ito natatapos sa simpleng pagkilala lamang, kundi nagiging sentro ng talakayan sa paaralan, komunidad at iba't ibang institusyon. Sa pamamagitan ng ganitong mga pag-uusap, nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa at sama-samang paghahanap ng solusyon. Sa ganitong proseso, nagiging aktibo ang papel ng mamamayan sa pagharap at pagresolba ng mga suliraning panlipunan. Muli, ang kontemporanyong issue ay MEMA. Makabuluhan sa lipunan, may epekto sa mamamayan, may kaugnayan sa kasalukuyan, at aktibong napag-uusapan at may solusyon. Issue Sipin Mo, MEMA Challenge.
Tukuyin ang hinihinging sagot sa bawat bilang. Salitang nangangahulugang kasalukuyan o napapanahon. Kontemporanyo. Paksa o suliraning pinag-uusapan sa lipunan. Issue. Katangian na nagpapakita na ang issue ay kasalukuyang nangyayari o may epekto pa rin hanggang ngayon. May kaugnayan sa kasalukuyan. Katangian ng kontemporanyong issue kung saan ito ay nararamdaman sa pang-araw-araw na buhay ng mamamayan. Epekto sa mamamayan. Tawag sa mga napapanahong usaping may epekto sa lipunan. Kontemporanyong issue. Hindi nagtatapos ang pag-unawa sa pagkilala kung ano ang isang kontemporanyong issue. Higit na mahalaga ang pag-unawa kung bakit ito dapat pag-aralan at kung paano ito nakaapekto sa buhay ng bawat isa. Kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporanyong issue. Kaalaman at kamalayan. Lumalawak ang pag-unawa sa mga pangyayaring nakaaapekto sa pamayanan, bansa at daigdig. Nagiging mas mulat sa mga usaping may kaugnayan sa ekonomiya, politika, kultura, kalikasan at karapatang pantao. At ang kaalaman na ito ay nagsisilbing liwanag upang mas maunawaan ang tunay na kalagayan ng lipunan. Aktibong pakikilahok. Mahalaga ring makilahok ng responsable bilang mamamayan. Sa pamamagitan ng wastong kaalaman, mas nagiging handa sa pagtupad ng mga karapatan at tungkulin at sa pakikibahagi sa mga gawaing nakatutulong sa kapakanan ng komunidad at bansa. Lalim ng pagsusuri at pag-unawa. Hindi lahat ng nakikita sa internet ay tama. Minsan, mas mabilis pang kumalat ang maling impormasyon kaysa sa totoong balita. Sa panahon ng mabilis na pagkalat ng impormasyon, mahalagang matutong magsuri bago maniwala upang mahasa ang kakayahang kilalanin ang katotohanan, masuri ang ebidensya at matimbang ang iba't ibang pananaw bago bumuo ng pasya o opinyon. Mga kasanayang magagamit sa buhay. Kasabay ng paglawak ng kaalaman ay ang paglinang ng mahalagang kasanayan tulad ng pananaliksik, komunikasyon, pakikipagtulungan, pag-aanalisa ng datos, pagkamalikhain at matalinong pagpapasya. Ang mga kasanayang ito ay hindi lamang kailangan sa paaralan, kundi maging sa pang-araw-araw na pamumuhay at sa paghahanda para sa hinaharap. Kaya naman, sa pag-aaral ng kontemporanyong issue, hindi lamang impormasyon ang natatamo, kundi kaalaman. Kaalaman at kamalayan, aktibong pakikilahok, lalim ng pag-iisip, at mga kasanayang magagamit sa buhay. Kumpletuhin ang kaalaman. Una ng patlang ng tamang sagot. Ang pag-aaral ng kontemporanyong issue ay nagpapalawak ng kaalaman. Humuhubog ng mapanuring pag-iisip. Nagpapalalim ng pag-unawa sa lipunan. Hinihikayat ang aktibong pakikilahok bilang mamamayan at naghahanda sa bawat isa upang maging bahagi ng solusyon sa mga suliraning kinakaharap ng bansa at mundo. Kontempo, show mo. Mema, likhain. Bumuo ng 4 na pangkat. Lahat ng pangkat ay tatalakay sa iisang paksa. Bakit mahalagang pag-aralan ang mga kontemporanyong issue? Pumili lamang ng isang paraan ng presentasyon. Rubrik sa pagmamarka. Mema sa buhay.
Kapag marami nang naniniwala, susunod ka rin ba? Isang gabi habang nagpapahinga matapos ang klase, may lumabas na screenshot sa group chat ng paaralan. Walang pasok bukas sa lahat ng antas. Sa loob lamang ng ilang minuto, sunod-sunod na ang pag-share nito sa social media. Marami ang natuwa, may ilang agad na naniwala, at mayroon ding nagbago ng kanilang mga plano para sa susunod na araw. Ngunit, may isang mahalagang detalye. Wala pang opisyal na anunsyo mula sa paaralan, LGU o mga kaugnay na ahensya. Kinabukasan, nalaman ng lahat na hindi pala totoo ang kumalat na impormasyon. Sa panahon ngayon, hindi lamang bagyo, baha o lindol maaaring magdulot ng kaguluhan. Minsan, isang maling impormasyon lamang ang sapat upang makaapekto sa pag-iisip, pagpapasya at pagkilos ng maraming tao. Bilang isang mag-aaral at mamamayan sa panahon ng mabilis na pagkalat ng impormasyon, kung ikaw ang unang nakakita ng naturang post, ano ang higit na nagpapakita ng responsableng paggamit ng kaalaman? Ang agarang pakikiisa sa karamihan? O ang maingat na pagsuri bago maniwala at magbahagi? Paano nakatutulong ang pag-aaral ng mga kontemporanyong issue upang mapangalagaan ang katotohanan, tiwala at kapakanan ng komunidad sa panahon ng mahahalagang desisyon? Kaya naman, nawa, maging matalino, maging mapanuri, maging responsable. Mema laman ng kaalaman. Gumawa ng graphic organizer sa notebook na nagpapakita ng kahulugan, katangian at kahalagahan ng kontemporanyong issue. Halimbawa, Contempo Test. Piliin ang letra ng tamang sagot. May kumalat na impormasyon sa social media tungkol sa suspension ng klase. Marami ang naniwala kahit wala pang opisyal na pahayag mula sa mga kinauukulan. Anong kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporanyong issue ang higit na kailangan sa sitwasyong ito? Paglinang ng mapanuring pag-iisip. Maraming residente ang apektado ng matinding pagbaha sa kanilang lugar. Dahil dito nagsasagawa ng mga pagpupulong upang makahanap ng mga solusyon. Ano ang pinakamahusay na dahilan kung bakit ito maituturing na kontemporanyong issue? May kaugnayan ito sa buhay ng maraming tao. Patuloy na pinag-uusapan ang paggamit ng AI sa edukasyon dahil sa mga benepisyo at hamon nito sa pag-aaral. Ano ang ipinakikita ng sitwasyong ito? Ang issue ay may epekto sa kasalukuyan. Pagkatapos ng talakayan tungkol sa polusyon, naglunsad ang mga mag-aaral ng programang paglilinis sa kanilang komunidad. Anong kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporanyong issue ang naipakita? Aktibong pakikilahok bilang mamamayan. Sinabi ng isang mag-aaral, mahalagang malaman ang mga nangyayari sa paligid upang mas maunawaan ang mga hamon ng lipunan. Anong kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporanyong issue ang inilalarawan? Kaalaman at kamalayan. Ang mundo ay hindi kulang sa impormasyon. Kulang ito sa mapanuring mamamayan. Kaya naman sana sa bawat isyung ating nakikita, may pagkakataon tayong pumili, maging tagasunod lang ng uso o maging tagapagmulat ng katotohanan. Kaya naman wag lang maging aware, maging responsable.